Hi vlog! So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang ating project na shot glass holder. So dito lang yan sa ating segment ng galing-galingan, dito pa rin sa vlog na walang patutunguhan. So narito yung mga kinakailangan natin para sa project na ito. Unang-una, syempre kailangan natin ng print out o printed na layout natin. So ito yung ating printed, ito yung ating design. Ang layout na to, ang template na to ay nakita ko sa Facebook. So sinearch ko lang to sa Facebook kaya ginamit ko na. So free ko lang to nakuha. Kailangan din natin ng cutter at ng ruler. Ang ribbon ay optional lang. Again, ito ay optional lang. Siyempre, kailangan natin yung pinakamahalaga sa lahat, ang shot glass mismo. May iba't ibang size ang shot glass na to. So, dapat piliin ninyo yung bagay o yung tama, sakto sa size ng template ninyo. Tapos, kailangan din natin ng pangmalakasan na pandikit ang ating E7000 glue. And last ay ang ating paper cutter. So, ito yung ating paper cutter. So, yan yung mga kinakailangan natin. Ngayon, proceed tayo sa ating first step. Ang unang step ay ang pagpiprint ng ating layout. So, sa pagpiprint natin, ginamit ko na yung dalawang printer natin, ang pigment at ang dye ink para mas mapabilis yung pag-print. Okay? So, 4 na layout o 4 na design ang kasya sa isang A4 size na papel. Para sa step number 2, magkakat na tayo. So, ikakat natin yung mga hindi kinakailangan sa ating design. Tanggalin natin yung nasa gilid, nasa ibabaw, at nasa ilalim ng ating design, yung mga borders. Tapos, ikakat natin, paghihiwa-hiwalayin natin yung 4 na design natin. Ulit-ulitin na natin ito prosesong ito hanggang sa matapos natin ang lahat ng ating printed na layout. Okay? Para sa step number 3, ikakat na natin itong mga hindi rin kinakailangan dito sa ating layout na ito. So, gagawan natin ng handle itong ating layout. Tatanggalin natin yung nasa ibabaw ng ating design, yung rectangle na puti. Tapos, ikakat din natin yung picture ng ating celebrant. Okay? Paalala lang na sa pagkakat ng picture ng ating celebrant, hindi natin tatanggalin ng tuluyan. Ang ikakat lang natin ay yung magkabilang gilid at yung ilalim lang. Para maihiwalay lang natin siya na bahagya doon sa mismong layout kasi ipapasok natin to sa shot glass. Okay? Isunod na natin pagkatapos niyan yung pagtitiklop nitong ating shot glass holder. So, ititiklop natin yung ilalim. I-score muna natin, para madali siya tiklopin, i-score muna natin. So, dahil wala pa ako yung scoring board, gagamitin ko muna itong likod ng ating cutter. Okay? So, i-score natin siya para madaling tiklopin. Tapos, pagka okay na, tingnan ninyo kung ano magiging resulta. So, unti-unti na natin napipicture out ito ating shot glass holder, okay? So, ulit-ulitin lang natin itong prosesong to hanggang sa matapos natin yung pagkakat, pagbubuta sa lahat ang ating design, okay? So, again, step number 3 natin, pagkakat at pagtitiklop. So, once natapos na tayo sa step number 3, proceed tayo dito sa ating pang-4 na step. So, dito sa step number 4, pagdudugtungin na natin yung dalawang design natin. So, pagdudugtungin natin siya para mabuo natin yung shot glass holder natin. So, ipagtitikitin natin gamit ang ating patikit na E7000 na glue. Okay? So, ayusin lang natin pagkakadikit niya. Tadtarin natin para siguradong hindi siya hindi malalaglag yung shot glass natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi sobrang dikit talaga naman ito ating E7000. Kaya ito yung lagi kong gamit sa lahat ng aking mga project. So, tuloy-tuloy na ito hanggang sa step number 5. Sa step number 5 natin, ilalagay na natin yung ating shot glass. Tingnan natin. So, ilagay natin yung shot glass natin. Ipapasok natin itong hiwalay na ayan, ipasok natin ito picture sa mismong shot glass, okay? Para mailak na natin siya. So, step number 6 natin, ilalak na natin ito. Lalagyan ulit natin ng dikit gamit ang E7000 glue natin, itong ibabaw naman para mailak na natin itong shot glass holder natin, okay?
So, dikitan na natin to para matapos na ang ating unang shot glass holder na souvenir. Okay? So ito yung dahilan kung bakit kinakailangan na ma-order natin o mabili natin yung tamang sukat ng shot glass natin. Kasi kung maliit masyado, malalaglag yan. Kasi nga, iaakma natin sa layout natin. Okay? So, ulit-ulitin lang natin ang step number 5 and 6 hanggang sa matapos natin na tuluyan ang project na ito. So, dito na nagtatapos ang video ito. Huwag kalilimutan i-like at follow ang aking page, Charms Digital Printing Services. Bye-bye!